Sa ngayon, nakaupo ka sa isang bagay na mas mahalaga kaysa sa ginto o diamante. Sa lalong madaling panahon, maaring mas mahal ito kaysa sa langis. Isa lang itong baso ng tubig sa nakakatakot na sitwasyon na ating tutuklasin. Ang basong iyan ay maaaring magkahalaga sa iyo ng $50. Sa pagtatapos ng video na ito, makikita mo kung paano ang tubig ay maaaring maging pinakadelikadong produkto sa mundo. Sinasabi ng ilang eksperto na nagsisimula na itong mangyari. Narito ang nakakatakot na katotohanan. Maraming beses nang bumaba sa napakababang antas ang presyo ng langis sa nakalipas na 10 taon. Samantala, 2.2 bilyong tao sa buong mundo ang wala ng sapat na tubig. Pero ano ang mangyayari kapag lumala ang mga bagay-bagay? Paano kung ang 60% ng iyong katawan ay mas mahalaga pa sa gasolina? Silipin natin ang mundo kung saan bawat patak ng luha ay mahalaga at ang mabuhay ay kapalit ng yaman ng bansa. Isipin natin ang senaryong ito. 6 na buwan na mula ngayon. Nagising ka at tiningnan ang iyong telepono. Ang headline ay nagsasabing, ang pandaigdigang presyo ng tubig ay higit pa sa langis, $150 kada bariles. Akala mo imposible yan, pero narito ang nangyari magdamag. Ang matinding tagtuyot ay tumama sa 3 kontinente ng sabay-sabay. Natuyo ang mga groundwater sa mga sakahan. Ang mga aksidente sa industriya ay nagdumi sa mga batis ng tubig tabang. Nagdulot ito ng perpektong bagyo. Sa loob ng 2 araw, triple ang presyo ng deboteng tubig. Sa loob ng 1 linggo, 10 beses ang itinaas. Yung $2 na bote ng tubig sa tindahan ninyo, ngayon ay $20 na, tapos $35, tapos $50 na. Tumakbo ka papunta sa kusina mo at binuksan ang gripo. Kulay kayumanggi at limitado ang kulay ng tubig. Nagkakahalaga ito ng $8 kada galon sa iyong singil sa tubig. Dati ang buwanang bayarin mo ay $40. Ngayon ay $1,200 na, at ito pa lamang ang simula. Nakakagulat ito. Hindi tulad ng langis, hindi pwedeng iwasan ang tubig. Maaari kang maglakad o magbisikleta kaysa magkotse, ngunit kailangan ang kalahating galon ng tubig bawat araw. Iyan ay $1,460 bawat taon para lang hindi mamatay sa uhaw, at hindi pa nga natin napag-uusapan ang pagluluto, paglilinis o paglalaba. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa pag-inom ng tubig. Abangan natin ang susunod na mangyayari. Mabilis na nagsara ang mga kainan. Kailangan nila ng maraming tubig sa pagluluto at paglilinis. Kung mas mahal pa ang tubig kaysa sa pagkain, hindi sila makakatagal, pati na ang mga fast food chain. Nagsasara ang mga cafe, 70% ng manggagawa sa pagkain ang nawalan agad ng trabaho. Simot ang mga grocery store, hindi dahil sa kawalan ng pagkain, dahil ito sa paggamit ng pagsasaka ng 70% ng tubig sa mundo. Ang mga magsasaka ay may mahirap na desisyon, diligan ang pananim at malugi, o hayaan itong mamatay. Sa paggawa ng 1 lb ng baka, kailangan ng 1,800 galon ng tubig. Sa bagong presyo ng tubig, $14,400 na ang burger. Hinayaan ng mga magsasaka na matuyo ang mga bukid. Mahal na ang maglinis. Ospital ang nagdedesisyon kung sino ang mabibigyan ng tubig pang-opera. Ang isang shower ay gumagamit ng 17 galon. Iyan ay $136 sa bawat pagkakataong gusto mong maglinis. Karamihan ay naliligo linggo-linggo gamit ang balde at espongha. Balik kaugalian tayo sa medieval. Pagbagsak ng industrial na pagmamanupaktura. Ang paggawa ng isang kotse ay nangangailangan ng 39,000 galon ng tubig. Ang isang cotton t-shirt ay nangangailangan ng 713 galon. Ang isang pares ng maong ay nangangailangan ng 2,700 galon. Nagsasara ang mga pabrika sa buong mundo, hindi dahil ayaw bumili ng mga tao. Nagsara sila dahil hindi na kayang bayaran ang mga gastos sa produksyon. Umabot sa 40% ang pandaigdigang kawalan ng trabaho. Narito ang estadistika na dapat mong takutin. Ang karaniwang Amerikano ay gumagamit ng 82 galon ng tubig kada araw. Sa $8 kada galon, iyan ay $656 araw-araw. Iyan ay $239,440 bawat taon para sa isang pamilyang may 4 na miyembro, halos $1,000,000 bawat taon para lamang sa tubig. Ngayon, ang lipunan ay nagsisimulang magkawatak-watak sa mga paraang hindi mo maiisip. Kalimutan ng mayaman at mahirap batay sa pera. May 3 klase na ngayon ng tao. Ang hydrated elite ay mayayamang maagang nag-imbak ng tubig, may desalination plants, o kontrolado ang tubig tabang. Buhay dati pa rin sila. Naliligo araw-araw, nagdidilig ng hardin, at nagpupuno ng pool, ngunit ngayon ay nakatira sa likod ng mga pader na may guwardya. Malamang na ang gitnang bahagi ang nararasyon.
namumuhay sa kalkuladong budget ng tubig. Natuto kang maligo sa loob ng 60 segundo gamit lamang ang 1 galon. Magsuot ka ng damit ng maraming beses. Pinalitan mo ng mga bato ang damuhan mo. May balde sa tabi ng inidoro mo na may karatula na, "Kung dilaw, hayaang lumambot." Isinasakripisyo mo ang dignidad para mabuhay. Ang mga nauuhaw na mamamayan ay ang bilyon-bilyong hindi kayang bumili kahit ng tubig na maiinom. Nagkakampo ang mga refugee sa mga huling bukal. Ang mga ilog ay nagiging war zone. Binabantayan ng militar ang mga lawa. Dito na nagiging dystopian. Ang krimen sa tubig ang nagiging bagong kalakalan ng droga. Lumilitaw ang mga black market sa magdamag. Mas kumikita ang pagpupuslit ng tubig kaysa sa pagbebenta ng cocaine. Hino-hijack ng mga organisasyong kriminal ang mga truck ng tubig. Hindi na tinatarget ng mga pirata ang mga oil tanker. Tinatarget nila ang mga barkong may dalang tubig na desalinated. Sa mga pangunahing lungsod, lumilitaw ang mga speakeasy ng tubig. Ito ay mga ilegal na bilihan ng direguladong tubig na baka kontaminado sa mas murang halaga. Isinusugal nila ang kanilang kalusugan. Ang mga sakit mula sa maruming tubig na nawala ilang dekada na ang nakalilipas ay bumabalik. Cholera, dysenteria at tipus. Gumagawa ang mga pamahalaan ng mga lisensya para sa hydration. Kailangan mo ng pahintulot na gumamit ng ilang partikular na dami ng tubig. Lumilitaw ang isang bagong estado ng pagmamatsyag. Binabantayan ng mga gobyerno ang bawat patak na ginagamit mo. Subaybayan ng mga smart meter sa bawat bahay ang iyong paggamit. Kung gagamit ka ng higit sa iyong quota, magmumulta ka o mas malala pa, tuluyang mapuputol ang iyong tubig. At pagkatapos ay magsisimula ang mga digmaan. Kapag ang tubig ay nagiging mas mahalaga kaysa sa langis, ang mapa ng mundo ay ganap na nagbabago. Ang mga bansang mayaman sa tubig tabang ang mga bagong superpower. Ang Canada ay may 20% ng tubig tabang. Ito ay magiging isang pandaigdigang superpower sa isang iglap lamang. Ang Brazil, Russia at mga bansang Nordic ay bumubuo sa Aqua Alliance. Ito ay isang grupo na kumokontrol sa pandaigdigang presyo ng tubig. Mabibihag nila ang mundo sa pagsasara ng isang pipeline. Isang siglong lumaban ang Middle East para sa langis, pero may mga bagong alitang mas matindi pa kaysa rito. Ang Nilo, ang Ilog Jordan, ang Tigris at Euphrates, bawat pinagsasaluhang pinagmumula ng tubig ay nagiging isang sona ng digmaan. Mayroon ng mga sandatang nuklear ang India at Pakistan. Ngayon ay nahaharap sila sa isang krisis sa eksistensyalidad kaugnay ng Ilog Indus. Hawak ng China ang Tibetan Plateau. Dito nagsisimula ang mga pangunahing ilog sa Asia. Nagbibigay ito sa kanila ng sandatang mas malakas kaysa sa anumang militar. Literal nilang mapapatay ang gripo para sa 2 bilyong tao sa ibaba ng agos. Pero narito ang tunggalian na magpapabago sa lahat. Ang Estados Unidos at Canada ay naging magkaalyado sa loob ng 200 taon. Ngayon ay nahaharap sila sa kanilang unang komprontasyong militar. Ang Great Lakes ay may 21% ng sariwang tubig sa mundo. Nagtatayo ang US ng illegal na pipeline para ilipat ang tubig sa mga tuyong estado sa Timog Kanluran. Nagbabanta ang Canada ng aksyong militar. Bumagsak ang NATO. Ang alyansang nagtagal sa mga digmaang pandaigdig ay gumuho dahil sa tubig. Samantala, gumagawa ng desperadong hakbang ang mga bansa. Nagpapadala sila ng mga ekspedisyong militar sa Antarctica at Greenland. Hindi sila naghahangad ng teritoryo. Hihilahin nila ang malalaking iceberg pabalik sa kanilang mga baybayin. Naglalaban ang mga barko sa nagyayalong tubig laban sa nagyayalong tubig tabang. Parang walang katotohanan, desperado, pero nangyayari na. Ngunit ang mga tao ay mga nakaligtas. Habang lumalala ang krisis, bumibilis din ang inobasyon. Nagiging mandatoryo na ang mga atmospheric water generator sa bawat gusali. Ang mga makinang ito ay kumukuha ng halumigmig mula sa hangin. Mga pananim na binago ang henetiko na tumutubo ng may 70% na mas kaunting tubig na nakakalat sa mga dating lupang sakahan. Mga sistema ng pag-recycle ng ihi? Ito ay nagiging pamantayan sa bawat tahanan. Yung teknolohiyang mula sa inidoro papuntang gripo na kinasusuklaman ng lahat, ngayon ay binubuhay nito ang sibilisasyon. Ang mga disyertong bansa gaya ng Israel at Saudi Arabia ay dekada nang namuhunan sa desalination. Ngayoy leader na sila sa teknolohiya at trilyon ang halaga ng kanilang galing. Ang paggawa ng tubig alat tungo sa tubig tabang ay nagiging pinakamahalagang proseso sa mundo.
Ngunit ang desalination ay nangangailangan ng napakalaking dami ng enerhiya na nagdadala sa atin sa sukdulang kabalintunaan. Narito ang susunod na mangyayari. Habang tumataas ang presyo ng tubig ng higit pa sa langis, ang langis ang nagiging solusyon. Ang napakalaking reserba ng langis ay medyo maliit na ngayon ang halaga. Kaya sinusunog ang mga ito upang paganahin ang mga planta ng desalination sa buong mundo. Ang dating mahalagang yaman ay nagagamit na ngayon ng napakarami para lamang lumikha ng tubig. Sa madaling salita, ginagawa naming tubig ang langis. Ang epekto sa kapaligiran ay kapahapahamak, lubhang nakakapinsala. Triple ang carbon emission. Bumibilis ang climate change. Nagdudulot ito ng tagtuyot, kakulangan sa tubig, at desalination na kumukonsumo ng mas maraming langis. Ito ay isang spiral ng kamatayan. Pero ito ang talagang nakakagulat. Ang senaryo na ito ay hindi kasing malayo ng iniisip mo. Sa ngayon, sa totoong mundo, halos umabot na sa zero ang sitwasyon sa Cape Town, South Africa noong 2018. Yun ang araw na papatayin nila ang lahat ng gripo. Ang tubig sa ilalim ng lupa ng California ay nauubos ng 50% mas mabilis kaysa sa pagkapuno nito. Ang Ilog Colorado ay nagsusupply sa 40 milyong tao. Ilang taon na itong hindi umaabot sa dagat. Mas mahal ang deboteng tubig kaysa gasolina sa maraming bansa. Nagsimulang ikalakal ang mga water futures sa Wall Street noong 2020. Tinatrato na ito na parang langis. Ayon sa WF, ang krisis sa tubig ay pangunahing banta sa mundo. Sabi ng UN, sa 2030, o 6 na taon na lang, kukulangin ng 40% ang supply ng tubig. Hindi ito malayong hinaharap. Nararanasan na natin ito ngayon, at ito ang nakakabahala. Iba sa langis, walang kapalit ang tubig. May mga alternatibo sa langis, pero walang sintetikong tubig. Di ito makukuha mula sa kalawakan ng mabilis. Hindi ka mabubuhay nang wala ito ng higit sa 3 araw. Kapag ang tubig ay nagiging mas mahal kaysa sa langis, hindi lamang nito binabago ang ekonomiya, binabago rin nito ang kahulugan ng pagiging tao. Bawat tungkuling biolohikal, bawat pananim, bawat prosesong industrial, bawat aspeto ng sibilisasyon ay nakasalalay sa abot-kayang tubig. Alisin niyan, at hindi lang mamahaling tubig ang makukuha mo, kundi katapusan na rin ng mundo, gaya ng alam natin. Kaya ano ang dapat mong matutunan mula sa bangungot na ito? Ang tubig ay nagiging krisis na ng ating siglo. Ang paglipat mula sa kasaganaan patungo sa kakulangan ay hindi mangyayari sa isang iglap. Nangyayari ito ngayon, dahan-dahan, sa mga paraang pinipili nating baliwalain. Bawat tagtuyot na tumatagal ng kaunti, bawat supply ng tubig sa ilalim ng lupa na bumababa ng kaunti, bawat glacier na mas mabilis na natutunaw, hindi na ito mga babala. Mga sintomas ang mga iyon. Ang tanong ay hindi, paano kung ang tubig ay maging mas mahal kaysa sa langis? Ang tanong ay, ano ang gagawin mo bago pa man ito mangyari? Dahil hindi tulad ng hypothetical na senaryo na ito, mayroon ka pa ring oras para makatipid ng tubig, oras para magbago, oras para humingi ng mga pagbabago sa patakaran, oras para pahalagahan ang pinakamahalagang sangkap sa mundo bago pa ito gawin ng merkado para sa iyo. Tanong ko lang, kung magiging $50 kada galon ng tubig bukas, anong babaguhin mo? Mag-comment sa ibaba. Curious ako sa adjustment nyo. At kung ang senaryong ito ay nagpaiba sa iyong pag-iisip tungkol sa tubig na ipinagwawalang bahala mo ngayon, isaalang-alang ang pagbabahagi ng video na ito. Habang mas nauunawaan ng mga tao kung ano ang nakataya, mas malaki ang posibilidad na mapigilan natin ang kinabukasang ito na maging realidad natin. Ang baso ng tubig sa tabi mo, maaring ito na ang pinakamahalagang bagay na pag-aari mo. Hindi mo palang alam.